pagpapong pag-umili ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming po mga karamihan ng Diyos, sa aming po mga pagkukulang. Patuloy na po may pakadalisay ng banal na dugo ni Jesus na puros sa puros ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa kapatawaran ng Lord. God, we Lord, in this place, patuloy po namin ang inyong pagkilos mula sa pagpupuri at sa pag-aaral ng salita. God, we Lord, in our lives, patuloy po kayong magkilos sa kalagitnaan ng Panginoon. We pray po sa mga kapatid namin, dadako po sa iyong bayan sa bahan. Dalangin po namin na ingatan niyo sila ng ipangangit sa kanilang pagkarito, O Diyos. Muli niyo po ipaalala sa kanila ang talagang makikita sa pagpupuri at sa pagkasama-sama bilang magkakapatid. Muli niya ang kanila Panginoon. Ang mga aming sa dalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Amen po, tuloy na Panginoon. Muli sa pagpalang umaga po sa ating lahat. Magkabay po tayo.
Patuloy nga po kaya sa Panginoon. Ang Diyos, Panginoon na hindi magbabago. Diyos na hindi nanghihingi. pagsubok ang dumating ng problema, Panginoon. Tuloy po mga butawis na aming mga labi, ang mga bakuling, mga pagsuba. Pagkataas sa inyo, Panginoon. Sa iyo po inahalin ito, Diyos, ng aming sa inyo po aming dakilang Panginoon. How great you are, Lord.
Ihanda mo na aming dalangin, Panginoon, na kami po ay sumahan sa umagang ito. Mas magaling sa ito. Itataas po namin sa inyo, Mensaher po na magamitin mo. Patuloy nga po ng pagkalooban siya ng iyong matalinuhan. Hindi po umatis namin siya. Patuloy nga po na gamitin ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng iyong mga salita. And we're praying po sa lahat po ng maabot sa inyong tinig. Tayo po siya magbukas sa aming spiritual na mata at tenga. Sa aming puso. Kaya po ay pumasok sa aming buhay sa umaga ito. Muli, pinupuri ka namin at nakilang pangalan ng Jesus. Mga po aming sa pagdalangin. Sa aming pangalan yung namin sa Jesus. Lahat po sa aming malakas. Amen. Blessed morning, everyone. So, how great is our God? God is light, in Him there is no darkness at all. Sabi po sa 1 John 1:5. So, welcome po sa ating church. Batiin naman po natin ang ating mga katabi na masaya kong makasama ka, kapatid. Amen. Ayan. So tayo po ngayon ay nasa huling linggo na ng April. Napakabilis ng 2024. So atin pong ipagpatuloy. At patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. So ihanda po natin ang ating mga puso at tenga para po sa mensahe ng pagbibigay. So sino na po sa inyo nakatanggap ng mga bagay na higit sa kanyang inaasahan? Diba? Marami tayong beses na nakatanggap ng mga regalo o nangyari na hindi natin inaasahan. So, maaaring regalo na galing sa hindi natin inaasahang tao o maaaring bagay na ibinigay ng inaasahan nating tao, kaya lang hindi natin ina-expect yung kanyang ibibigay. At minsan pa nga, hindi natin ina-expect na biglang may kumatok sa ating pinto. Dumating na ang parcel mo ng mas maaga at wala ka pang pambayad. Ayan. So talagang magugulat tayo doon. So maraming bagay po na ginulat na tayo ng ating Panginoon, na tayo ay na-bless at kahit ano pa yan, over and above is always a good thing. So, halimbawa na lamang po ang Panginoon, He serves over and above. Basahin po natin ang nasa aklat ng Juan, Kabanata 6, talata 11 hanggang 13. So, makibasa po kayo sa akin. So, ito po ang storya ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000. So, basahin na po natin, verse 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon ng mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Gayon na nga ang ginawa nila at napuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sabada. So, saan po galing yung pinakain ni Jesus? Doon sa 5 tinapay at 2 isda. So, ilan po yung pinapakain ni Jesus? 5,000. 5,000 katao. At hindi lamang 5,000.
dahil nakapuno pa sila ng 12 punong basket doon sa mga natira. So, sabi nga ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, so ayan, basahin na rin po natin, Epeso 2, verse 20 to 21, sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa kanya ang kalwalatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So today, as we give, believe that serves a God is over and above. So believe that He is through His work and will bless the work of your hands. So atin pong ipanalangin ang ating kaloob at handog. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, pinupuri, sinasambahan namin. Salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo. Ama, tanggapin niyo po ang aming kaloob at handog na sa inyo bilang tanda ng aming pagsamba. We believe that you are a God of more than enough. And we thank you by faith that you will bless the work of our hands and our life as a whole. We thank you that you are able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. And we stand on your words in faith. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay masayang magkaloob sa ating Panginoon. You call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito, sa pagbibigay po ng mensahe, ating po palakpakan, Pastor O.J. Manu. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Good morning, amen. Pwede ba natin malakpan muli ang Panginoon ng may sigla? Ayan, hallelujah. Praise God. Muli ay salamat sa Diyos sa ating muling pagkikita, sa pag-alakan at kalakasan, sa encouragement na tayo po ay ano man po ang ating mga nararanasan na problema sa buhay. Sabi nga po ay mahalaga na tayo pa rin ay patuloy na nagkakatipon, no? Sapagkat sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Amen? So, kaya tayo ngayon ay naririto kung tayo sama-sama na magpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Amen? So ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaralan, ang salita ng Diyos. At ito po ay mula sa aklat ng Santiago o sa English version ay sa Book of James sa New Testament. Okay, so kung meron po kayong mga Bible ay handa po natin sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Let's prepare our Bibles or rather e-Bibles or on our screen. You can read it in James chapter 1 verse 16 to 27. Amen. Try po natin. So, James 1:16 to 27. Medyo mahaba pero basahin po natin lahat. Okay, verse 16. In English version, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gifts is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of He created. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil
that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intensely to the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Purihin po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga oras nito. At kami po ay muling lumalapit sa iyong banal na presensya, tumingin ng gabay na pamunawa sa lahat ng aming pagkakaaralan mula sa iyong banal na salita. Ikaw lamang sa may taas ng kapila sa aming palagi. Kung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. Ang title po nito ay nakalagay na sa ating mga nabasa. A God-pleasing life. Most likely, may idea na tayo kung ano pag-uusapan natin this morning. So, it is about a God-pleasing life. Being a born again, or we can say, or we profess na tayo po ay mga born again Christian. Amen? Tayo po ba ay mga born again Christian? Kasi pag tinanong ka, ano ka ba? Anong religion mo? Diba? Minsan, tinatanong ka sa mga application mo, sa resume, or sa mga casual meeting or social gathering. Anong religion mo? Diba? Minsan, mga ganyan. Tinatanong tayo. Amen? So, ano ba sinasagot mo? Ano sinasagot niyo? Ha? Born again Christian. Ayan. Born again Christian. So, kung ikaw ay born again Christian, tama ba? Yun ang sinasagot mo? Ganun ba sinasagot niyo? Amen? Say amen. Amen. So, kung tinanong ka, anong religion mo? Born again Christian. Ayan. Okay. So, ngayon, kung merong born again Christian, therefore, meron palang hindi born again Christian. Ha? Kasi mahalaga yun eh. If you will understand logically, no? If we are the born again Christian, therefore there are a lot of Christians in this world that are not born again. Yeah. Okay, so mali na ha? Kasi mahalaga maintindihan natin. Okay? Mahalaga maintindihan natin. Okay. So, ano ang katatayuan mo bilang isang Kristiyano? Okay, marami kasing kiklaim na mga Christian. Yung tawag dito, Church of Jesus Christ. Alam niyo ba yung Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints? Alam niyo yung the Latter-day Saints? Mga Mormons. Christian din yan. Kung sabihin nila, Christian kami kasi Jesus Christ. Okay? Iglesia ni Cristo. Jesus Christ. Diba? So, marami po marami yung nag-claim na sila yung mga Christian. Pero ang sabi nga, ano ang kaibahan? Even in the time of the Lord Jesus Christ, marami ang sa mga Israelita o mga Hudyo na mga pinili ng Diyos ay sinasabing sila ay sumasamba kay Yahweh o sa Diyos Ama, sabi doon. Pero ang sabi ng Panginoon, doon sa John chapter 3 verse 3, kay Nicodemo na isang centurion, isa sa mga
actually, isa sa mga Pharisee, rather, no? Isa sa mga teacher of the law. Ang sabi niya, doon kay Nicodemo, na isang nagtuturo ng banal na kasulatan, the Old Testament, sabi niya, you must be born again. Imagine, kumbaga sa panahon natin, pastor na to. Pastor na, tagapagturo. Halimbawa, gano'n, no, ng panahon ng Panginoon. Kasi nagtuturo na si Nicodemo, siya member of the Pharisee. Pag sinabing Pariseo, sila yung mga teachers of the Bible or of the Old Testament book that time. Kasi wala pang New Testament that time. Okay? But the Lord says, you must be born again. Ano ibig sabihin? Kasi nga, ay marami ang hindi nakakaunawa ng tunay na kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. So simply, ang pag-uusapan natin ngayon ay about a God-pleasing life. Never in the human moral standard that we please God. Wala po na nakapagbigay ng pagluwalhati, ng pagsunod. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned. Nagkakasala lahat. Wala nakapagbigay ng luwalhati. Nobody pleased God. So paano? Diyan ay binasa natin dito sa aklat ni James Tiago, Tagalog. Pinakita doon how can we please God. Pero isa-isahin po natin, sa binasa natin, sabi diyan, don't be deceived, my dear brothers and sisters, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father and of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. He chose, pasin natin sa verse 18, ha? Sa verse 18. Verse 18. He chose, alawin mo. He chose to give us birth. Okay, take note. He chose to give us birth through the word of truth. So, I mean to say, pag-uusapan natin as in the doctrine of salvation, mahalaga pong maunawa natin. We are saved because God has first give us birth. Because we are dead. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Lahat tayo patay. Lahat ng tao patay dahil sa kasalanan. Pero sabi dito, He chose to give us birth. Pinili niya tayo upang tayo ay bigyan ng bagong kapanganakan. So, ibig sabihin, ang kapanganakan po o yung pagiging born again ay hindi galing sa tao. Ito po ay galing sa Diyos. Hindi sa ating parte. Wala tayong kinalaman. Ito ay libreng pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga pinili. Pansinin po natin, sa kanyang mga pinili. He chose. Alino po? Pinili niya tayo na bigyan ng bagong kapanganakan. Bakit? Dahil nga tayong lahat ang lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Okay? So yun po ang pag-usapan. And then sa verse 19, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Upang tayo ng mga unang maging bunga. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Verse 19. So ito pong ating key verse, yung verse 19 sa ating pag-uusapan. How to please God. Okay? So una, hindi natin kaya i-please ang Diyos unless God the Father has chosen us to give us birth. We cannot please God. We can never, ever please God because of our sins. Lahat tayo ay makasalanan. We can only please Him because the Father gave us this grace, the grace of God, of choosing us to give birth. Kaya ito ang tawag doon ay yung regeneration. Yung regeneration, yung pagkakaroon ng pagkasilang nating muli sa Espiritu. Kaya tayo tinawag na born again. Amen?
Manila po kaya ka na born again dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya nung ikaw ay nakinig na ng salita ng Diyos, ay naiintindihan mo na unti-unti. Although sa una, hindi pa muna. Siyempre, meron ba namang bata, pagkapanganak pa lang, sanggol pa lang, nasa college na. Hindi ba? Siyempre, unti-unti, aalagaan. Kaya mahalaga yung pag-aalaga ng kanyang magulang sa espiritu at sa pananampalataya. Okay? Kung ikaw ay na-born again na. Okay. Kaya ang sabi dyan, through the word of truth. Ano yung word of truth? Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Salita ng Diyos sa Biblia. Okay, so paano daw? So doon sa verse 18, ito yung ginawa ng Diyos sa atin. At doon sa verse 19, ito naman yung itinuturo ng Diyos mula sa kanyang salita sa Biblia. Ano naman ang ating ginagawa? Ayan. Sa verse 19, sa key verse natin, everyone, after tandaan natin, after that God chose us to give us birth, then in verse 19, everyone should be what? Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. This is the application. Okay? This is the time that we apply what should be our life, how we live our lives pleasing unto God. Amen? Paano natin talaga nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos, ng kaluwalhatian at kaaya-ayang buhay sa harap ng Diyos. So ito po yung pag-uusapan natin. Okay? A God-pleasing life. Okay? So how does our Creator expect us to live? Ano daw inaasahan ng ating Diyos? Paano tayo mabuhay at nagbibigay ng kasiyahan, kaluwalhatian sa ating Panginoon na lumikha? Okay? So, the new birth is followed by the new life. The new life is the outworking of the new birth. Kung ikaw ngayon ay na-born again na, dapat ito ay may pagbabagong buhay sa iyong sarili. Okay? Kung dati kang chismosa, hindi na. May bago ng buhay. Okay? So, sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature, the old things pass away, behold, all things are become new. Bago na. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka. Sabi mo, bago ka pala eh. Dinan mo pa, bago ka. Baka matay ka ng mahulugan yan. Okay, so bago ka na, binago na. Okay, every Christian should be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. For born-again Christian must be a God-pleaser person. Okay? So pag-usapan natin, paano tayo naging God-pleaser? Number one, sabi kanina, sa verse 19a, number one. Okay, listen. Number one, how to please God or how to live a life that is pleasing to God. Number one is quick to listen. Sabihin natin, quick to listen. Mabilis sa pakikinig. No? Ibig sabihin yan, be swift to hear. Sa NIV, King James Version yan. Quick, swift to hear. Okay, sa New International Version naman, sabi, every man should be quick to hear. O ang kahulugan lamang, ang sabi niyan, it means just a ready listener. Handa ka laging makinig. Yun ang ibig sabihin niyan, no? Swift to hear or quick to hear. Or meaning, you should be ready and interested as a learner. Ayan. Amen. So, ibig sabihin, in order for us to please God, as a born-again Christian, you have been chosen by God and give us birth spiritually. What we should do as a Christian is that we should be quick to listen. That means we should be ready and interested learner. Yung po ang kahulugan niyan. Paano ka nagiging mabilis makinig? Okay?
Okay? So don't be misunderstood. Baka mamaya dahil mabilis ka makinig dahil gusto mong maging marites. Hindi po yun ang ibig sabihin. Iba pagka tila may bago. Ano bang bago? Anong latest? Marites. Hindi po. Hindi na ibig sabihin. Ibig sabihin, quick to listen means you are always ready. You are alert on what should be learned into your Christian life. Ano ba ang natututunan mo sa papupunta mo dito sa church? Meron ka bang natututunan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. You should be ready, always ready to learn. Yun po ibig sabihin ng quick to listen. Minsan mabilis tayo sa pagsasalita. Mamaya tatalakayan natin. No? But rather, first, we need to be quick to listen, or we need to be ready and interested in learning, especially the Word of God. Amen? Ba't kaya gano'n? Pagkasalita ng Diyos, parang walang interes ang tao. Pagka buhay ng may buhay, interesado. Di ba? So, that means that you are not yet been born again. Kung ikaw ay born again talaga, you should be more interested about the Word of the Spirit of God. Because the Word of the Spirit of God is life to our spiritual life. Amen? Kaya hindi ka makapag-share. Kaya parang hindi nagiging totoo sa buhay mo ang pagiging born again mo. Kasi wala kang kinakain spiritual na buhay. And that is the Word of God. Amen? Wala kang interest. But rather, you should be quick or interested in learning the Word of the Spirit. Amen? Bakit hanggang ngayon hindi ka nakapag-share ng Word of God? Bakit hindi mo maibahagi kung ano yung nagiging buhay mo? Dahil ano? Dahil ikaw mismo hindi mo pa alam kung totoo. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi mo inaalam. You are not quick to listen. You are not a ready listener about the Word of God. Kaya napakahalaga po. Kaya ka nagpupunta dito sa church is to worship God. You know, by your listening to the Word of God is a part of your worship. Amen? The way you listen to God's Word is already a worship unto God. Sinasamba mo siya. Nakikinig ka sa Kanya. Amen? You acknowledge God's Word by listening, by being ready and interested learner of the Word of God. Amen? So quick to listen. Mahalaga po sa isang ugnayan ng tao, lalo sa mga may relasyon, sa mga mag-asawa, yung nakikinig. Mahalaga yan. Kadalasan sa buhay ng mga may asawa ay nagkakahiwalay dahil hindi natutong makinig sa isa't isa. Ang pinakikinggan lang ay ang kanyang sariling katwiran. So lesson po yan. Quick to listen. Kapag hindi mo pinakinggan yon at ang sarili mo lang katwiran, ay hindi kayo magkakasundo. The same thing as in our relationship to God, kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos, kung pag-aaralan natin, the word here is to obey. Kung hindi mo susundin at ang susundin mo lang ay yung sarili mo, ay hindi mo nga siya masusunod at hindi ka talaga magbibigay ng paluwalhatian. You cannot please God if you only obey and listen to yourself. But rather, sabi nga ng Bible, deny yourselves. Listen to God. The word listen also means obey. Amen? Obey the word of God. Kaya nga sabi that faith comes from hearing and hearing the word of God, by the word of God. Pagsunod, no? Pakikinig at pagsunod. Okay. So what is it we are to listen to? Anong kailangan daw nating sunodin o pakinggan? Okay, doon sa verse 18, it talks about the word of truth. Yung salita ng katotohanan. Okay? So ito po yung mahalaga nating dapat na pakinggan. Quick to listen, ready
and interested in listening to the Word of God. God's Word is not only the means of our salvation, but means of our sanctification. Amen? It is not only the means of our salvation, but the means of our sanctification. Ibig sabihin, tayo naligtas na mahalaga ang salita ng Diyos sa sanctification process. Nang ibig sabihin, ito ay paglilinis ng ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sanctify or purify. Napupurify tayo, nalilinis tayo ng salita ng Diyos kapag ito ay ating pinakikinggan at pinapamuhay. Bali wala ang salita ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo ito pinapakinggan at ipinamumuhay. Amen? Always remember, the Bible talks about the church as the bride of Christ and Jesus Christ as the groom. Amen? He wants His bride to be spotless, blameless, and purified when the day of that wedding comes. Ang gusto ng lalaki, sa mga ikakasal dyan, ang gusto ng lalaki, ang kanyang mapapangasawa ay talagang preserve. Kaya nga kulay white yan ang isusot na gown. Ibibigay lahat. Anong kailangan? Engagement ring, wedding ring. Sa ibang mga lahi nga, mayroon pang dowry. Ano mo yung dowry? Di ba yung tinatawag na, ano ba tawag ng Tagalog yun? Dote. Ayan, dote. Kasi mahalaga yun. Pinaghahandaan yung kanyang mapapangasawa. Gusto niya talagang maayos, malinis. Ikaw ba pagka meron kang mapapangasawa? Sige, pwede na yan. Kahit hindi ka pa naliligo, okay lang. Hindi naman ganun. Siyempre, gusto mo maayos yan. Di ba? Ganun din po tayo. We are expected, the church, as the bride of Christ. When the day comes of the wedding, meron tayong nababasa sa Bible na ganyan. Na pagdating ng araw, na tayo ikakasal doon sa langit. Gusto niya, malinis ka. Kaya ikaw maligo ka naman at mag-toothbrush ka. Diba? So that's why we need to be quick to listen by the word of truth that can purify us through the sanctification process. Amen? That's why we need to be quick to listen. And in many other ways of listening to the Word of God, the church has provided it for us. Meron tayong Sunday service. May nangangaral na pastor. Ano ginagawa natin pag nasa church tayo? Nakikinig ba tayo? Kalabatin mo katabi mo, nakikinig ka ba? Diba? So hindi lamang every Sunday, meron tayong cell group. Weekdays po, naglagay tayo ng schedule sa mga cell group. And in that way, meron din pong Word of God na pinag-aaralan. That's the way we can quick to listen, a ready listener by the Word of truth. A ready learner. Dapat pinag-aaralan po natin talaga. That's the meaning of that, right? To become quick to listen. Okay? So the Bible says in John 17 verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Nakalagay dyan, sabi ng ating Panginoon. Okay? We are commanded to study the Bible. Inutos po yan. Kung ano-ano pinag-aaralan natin, kabisado natin ang lahat ng TikTok, at kabisado natin ang lahat ng kilos ng ating mga idol, ng mga artista, lahat ng mga paborito natin, mga celebrity, kabisado. Diba? Pati kulay ng damit. Pati mga buhok, nauso ang kalbo, nagpakalbo lahat. Kaya nauso nga yung kalbo dahil kay Michael Jordan. Diba? So kabisado. But what about the Bible? But rather we are commanded to study the Bible. Ang sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, study. Sabi natin, study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pasinin mo natin yan. Study. Again, sabihin natin, study. Pinag-aaralan mo ba ang Bible? Utos po yan. Alam nyo, kapag hindi ka sumusunod sa utos, ano pong tawag doon? Kapag hindi sumusunod sa utos, anong tawag? Sumusuway. Tama?
Tapos sabi mo, born again ka na. Any born again Christian should be developed in obeying the Word of God. It is God who gave us the new birth. That's why we really have to obey God in this new birth for us. Amen? Na tayo ay dapat sumusunod. Paano tayo sumusunod? Study, pag-aralan. Approve unto God. Paano tayo magiging approve? Or sabi nga, how we can please God by becoming approved unto God. A workman that need not to be ashamed. Hindi ikinahihiya. Ano? That dividing the word of truth. Hindi kinahihiya at ang sabi doon, rightly dividing. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth? Sa pag-aaral, malinaw, kung gusto mong malinawan ang pag-aaral ng anumang topic, ito po ay dinidivide mo. Amen? Ang tawag doon ay yung pagbabanghay sa Tagalog. Napag-aralan niyo ba yun? Lalim ha. Pero sabi ko, ganun yan, ba teacher? Kailangan banghayin mo for you to understand clearly what you have to study or to learn. Kailangan binabanghay-banghay. Ang tawag sa English ay rightly dividing the word of truth. That's the way we can study the Bible. Mahalaga po, maunawaan natin. Okay? Kasi nga, kung hindi mo pag-aaralan, hindi mo bibigyan ng time, hindi mo matututunan. Lahat ng tamad mag-aral, bagsak sa exam. Amen, mga estudyante? Dito yung hindi nag-aaral, mataas pa rin ang grade. Diba? Kapag hindi ka nag-aaral, mataas ang grade mo, nangopya ka. O kaya naman, nangmodigo ka. Ayan, dahil si Teacher Ana, alam niya yan. Diba? Kaya mahalaga, nag-aaral ka talaga, nagre-review ka. Amen. Especially in the Word of God, for us to be approved unto God and to please God. Quick to listen. It means to rightly divide the truth. A ready learning about the Word of God. Handa ka. Interested ka. Dapat lagi ka interesado when it comes to the Word of God. That's the proof of being a born again. Kapag hindi ka interesado sa salita ng Diyos, questionable ka. Baka hindi ka born again. Okay? Lahat ng isigilang sa Espiritu na born again, naghahangad longing for the Word of God. As the deer pants for the water, so my soul longeth after thee. Ang sabi ng Bible. Parang isang usaha. Yan. Na naghahangad ng batis. Ganun din daw tayo dapat. Bilang mga born again Christian. Otherwise, kung hindi ka ganyan, you are just a Christian. And you are not born again. Kanina sinabi natin, are you a Christian? What is your religion? Born again Christian. Kung meron born again Christian, meron Christian lang, hindi born again. Amen? Kaya mahalaga po, unless a man be born again, he will not enter, he will not come to the kingdom of God. So, pangalagaan mo, unawain mo, pag-aralan mo ang pagiging born again mo. And by how to please God. By being quick to listen. To become ready and interested learner of the Word of God. So, diyan mo mapapatunayan. You cannot prove, you don't have to prove it to people, but you have to prove it to God. That you are really, by your spirit, longing to the Word of God. Dapat ganyan. And always remember, our salvation is individually. Hindi po by group, pagkata ko itong mga born again na hindi po. Ang pagiging born again mo, ang pagiging ligtas mo, it is individual relationship with God. It is through your personal relationship. It is your personal study about the Word of God. Pag-aalam mo, pagkilala mo sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen?
That's the way we will know ourselves that we are born again. To give pleasing unto God. A God-pleasing life. Quick to listen. Matutuwa, no? Natutuwa ang isang ama kapag ang kanyang anak ay nakikinig sa kanya. Kaya po ngayon ang mga tatay sa panahon ngayon, siguro nung araw medyo konti lang, pero sa panahon po ngayon ang mga tatay, marami na pong inaatake sa puso. Kasi kapag sinasabihan ng anak, anak, magsaing ka na, nag-gadget. Wait lang. Gaano katagal ang wait lang? After 100 years. Anak, nagsaing ka na ba? Wait lang. Hanggang sa alas 12 na, wala pang kakainin. Di ba? Kaya maraming inaatake sa puso, sa galit eh. Ilang beses nang inutusan. Kaya ako lang, madalas ako nagsisisigaw eh. Yung anak ko, ganito. Di ba? So, matutuwa ba? Hindi. Halimbawa, ikaw, andyan ang Biblia, andyan ang nangangaral, nag-share ng word of God, andyan ang cell group, hindi ka sumasali, hindi ka umaattend, para maturuan ang salita ng Diyos. Wala kang time. Amen? Hindi matutuwa ang Diyos. You are not pleasing God by that. That's why a God-pleasing life is to be quick to listen. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Amen? Wala yata nakakaintindi. Amen po ba? Amen! Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Sa ating pag-amen. Okay. So, mahalaga po, no? And then also in Joshua chapter 1 verse 8, sabihin natin, basahin natin, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Yeah. Prosperous. Ito ang gusto natin eh, yung prosperous eh. Pinagpapala. Diba? And then, may kasunod, and successful, tagumpay. Alam mo kung ano ang tinutukoy dito yung prosperous? Kasaganaan. Ha? Hindi po laging pera yan. Ang tinutukoy din dyan, sagana ka sa kayamanang espiritual. Di ba sabi ng Bible, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa sanlibutan, bagkus, halik, mag-impok kayo ng yaman sa langit. And it talks about your spiritual riches in heaven. Amen? Then, you will be prosperous and success. Oh, success, lagi natin in-incorporate sa ating mga kanya-kanyang individual na mga career. Diba? Although, pwede rin po yan, pero ang success po dyan ay yung iyong ugnayan sa Diyos. That in the end times, pagdating ng panahon na tayo haharap sa Diyos, yun po ang tinutukoy dyan na success. Amen? Kaya sabi doon, pagharap sa Diyos, pag ikaw talagang ay approve, sabi dito, approve unto God, and you please God in your entire life, welcome, good and faithful servant. Diba? Faithful. Success yun. E paano pagharap mo? Ha? Lumayo ka, hindi kita nakikilala. Ang sabi ng Panginoon, minsan sa Bible, binanggit. Ang sabi ng mga tao, diba Lord, naglingkod kami sa iyo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mga actors sa church yan. Ha? Uma-attend, pero hindi ko kayo nakikilala. Okay? So, learn to study the Word of God. Unawain mo. Masabi nga dito, meditate. Dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Meditate. Ano sa Tagalog ng meditate? Buli-bulihin mo araw at gabi. Pag-aralan mo mabuti yan. Diba? Seryosohin mo. Ano sabihin? Okay? So, quick to listen. Okay. So, we please God if we are ready listeners in letter A, in public worship. Yan, public worship. Ano ba yung public worship? Ito yung sa ating Sunday worship service. Okay? We please God if we are ready listeners in public worship. Okay. God manifested His word through preaching. In Titus 1 verse 3, sabi naman,
and which now at this appointed season He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God, our Savior. In Titus 1:3. Masabi. Kay public preaching or public worship, maaari nating magawa na tayo ay nakikinig. To become a ready listener to the Word of God. Okay? So, kaya mahalaga na tayo talagang nakikinig at umunawa. Okay, then, we need to have an expectant spirit in hearing the Word of God. Sa Bible, marami pong mga ganyan, mga example katulad ni Cornelius na nakikinig ng salita ng pangangaral ni Apostol Pedro. Ang sabi ni Cornelius, Thou hast well done that thou art come. Kami nagagalak na kayo ay dumating, sabi ni Cornelius kay Peter. Sabihin, handa siyang makinig ng salita ng Diyos sa isang mangunguna. Okay? So, also in private worship, we can listen to the Word of God through our private worship. First is to public worship, second is in private worship. That's why we can be quick to listen, ready and interested learner in public worship or in private worship. Ano po? Sabi diyan, no? Sa Romans 10:17, ang sabi doon, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Okay. Take note of this, ha? Sa Romans 10:17, sabi, bakit inulit? Pansinin niyo yung pagkakasabi, bakit inulit yung hearing? Dalawang hearing na word ang nakalagay. Amen? Nagkamali ba Bible dyan? So then faith comes from hearing and hearing. Ang sabi ng iba sa mga critics, redundancy ang tawag dyan. Kasi umulit-ulit, di ba ganyan? Pagka mga sa grammar, sa criticize ng grammar, no? Ano yan? Redundant? Hindi po. Kasi it is an expression to, in that day, in that time, that we should hear the word and hear it. Ano yung sabihin nun? To hear God's word and obey. Tingnan mo itong batang ito. Inutusan ko na nga, hindi nakinig. Di ba ganyan? Sinabihan ko na nga ito hindi nakinig. Di ba? Naintindihan nyo? Hindi nakinig. Ang ibig sabihin, hindi sumunod. Amen? So in our worship, we can study the Word of God too. In our private worship, at our private time of personal devotion with the Lord. As we pray, you can also have to study the Word of God in the Bible. Okay? So, that is how we should be quick to listen to the Word of God. Hindi yung puro salita ka. Makinig ka muna upang mapagbigyan mo ng kaluwalhatian at matuwa sa iyo ang Diyos kasi lagi kang nakikinig sa Kanya. Amen? Hindi puro ikaw nagsasalita. Okay, number 2. Slow to speak. How we can please God in this life is slow to speak. Also in verse 19b, sabi ko, in verse 19a, everyone should be quick to listen and slow to speak. 19b. Okay? Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. James 1:26. Sa bandang baba, ang binasa natin. Kasi in James 1:19, sabi slow to speak. Ano pong tinutukoy yun? Pananalita, it talks about our tongue. Yung dila mo. Pigilan mo yan. Yung dila. Kaya po noong unang panahon, kapag kami napatunayan na nagkasala ng false accusation o paninirang puri sa kapwa, ang parusa pong ginagawa doon, pinuputulan ng dila. Putol ang dila. Bakit? Ichigismis. Hindi totoo. Nagbintang. Sinira ang puri ng tao. Napatunayan, siyama. At parusahan, ang kaparusahan, putol dila. Ganun po yun. Yung dila talaga, talagang malala ang nagagawa niya. Slow to speak na sabi niya. Okay? So that's why we have 2 ears. Meron tayong 2 tenga
and only one tongue. Bakit kaya ganun? Dalawang tenga, isa lang ang dila. Ha? O, upang mas maramang na makinig ka kaysa magsalita ka kagad. Okay? So, quick to listen and slow to speak. Mag-ingat ka sa iyong mga pananalita. Okay? Where there is much talk, there will be no end to sin. In Ecclesiastes chapter 5 verse 3, but he who keep his mouth shut does wisely. Naging matalino yung mga nagpipigil ng dila. Okay? So Matthew 12:36, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Ayan, hahatulan ng lahat sa ating mga sinalita. For by your words, you will be judged, or you will be justified, and by your words, you will be condemned. Kaya mag-ingat ka ng kahasalita mo. Diyan ka hahatulan ng Diyos sa iyong mga sinasabi. Okay? Kaya mag-ingat tayo. Sa halip, sabi nga nung una, quick to listen and slow to speak. Kaya meron tayong kasabihan, more talk, more mistake. Amen? Less talk, less mistake. Mag-ingat tayo sa katutok. Mas maraming salita, maraming pwedeng maging pagkakamali. Konting salita, konti lang ang pwedeng pagkakamali. Okay? Ngayon, kung ayaw mo magkamali ka, no talk, no mistake. Hindi mo pwede yun. So, kailangan nagsasalita. Okay? So, and then, another thing is that don't be in rapidly in talking or speaking. Yung tayo daw nagmamadali na salita ng anumang bagay. Okay? Kaya nga may kasabihan tayo, ang tumatakbo ng matulin, ano kasunod? Hindi makararating sa paroronan. Tama ba? Hindi kayo nag-aaral sa eskwela, hindi nyo alam ang mga saliwikain. Ang tumatakbo ng matulin ay, ano yun? Nadadapa. Ayun, pwede. Nadadapa. Madadapa ka talaga, matulin ka masyado. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Yan ang mga sabihan. Diba? Akala ko hindi makararating sa paroronan. So mag-ingat tayo sa ating pananalita. Huwag tayo nagmamadali. Huwag tayo masyadong matabil ang dila. Ay, bilang isang Kristiyano, dapat maingat ka dyan. Okay? So the Bible says, be not rash with thy mouth. Another thing is, don't be boastfully. Huwag tayong mapagmayabang on the way we speak, we talk. Okay, ito yung tinatawag na self-centeredness. We have not to boast about what we are. We are only the children of the King because of His saving grace. Tayo pare-pares lang na mga anak ng Diyos o magitan ng biyaya sa atin. Another thing is, don't be critical or critically in your speaking or talking, especially about others. Okay? Our tongues are a barometer of whether we are living a life that is pleasing to God or not. Ito ang patag, no? Yung ating dila. Kung totoong ikaw nga ba ay namumuhay ng God-pleasing life sa buhay mo. But rather, the tongue is a dangerous weapon. Ganyan, delikadong sandata. Okay? Sabi ng James 3:5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Sa maliit lamang na siga ng apoy, pwedeng sunugin ang buong kagubatan. Ganun din daw, pwedeng magawa ng dila. Mag-ingat ka. Sisira ka ng buhay ng may buhay. Malaki ang magiging pinsala kapag hindi mo hinawakan at pinigilan ng dila mo. Amen? But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. James chapter 3, verse 8. Amen? Kaya panohan natin. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyo.
Tapos pagka may sinabi ka, totoo namang may sinabi ka. Patapos bigla kang nako. Ang kasabihin, wala naman ako sinasabi ah. Di ba ganun kagad tayo? Ang sabi mo daw, ha? Hoy, ikaw, bakit ang sabi mo? Ano yung sabi ko? Ang sabi mo daw sa tao, pinagsasabi ko sa kapwa, na ang pogi-pogi ko daw. Diba, ganyan? Sasagot ka naman, sasabihin mo naman, ano, wala naman ako sinasabi ah. Ang sabi ko lang, yan, may sinasabi ka. Ang sabi ko lang. Minsan, ganun ka akong sumagot eh. Ang sabi ko lang, meron din pala. May sinabi ka rin. Kaya huwag kang palusot. Amen? So, kunyari pa tayo eh. Ang sabi ko lang, pero may sinabi ka rin. Kaya mag-iingat ka sa mga sasabihin. Buti pa, manahimik ka lang. Okay, so that's it. No? So another thing, lastly, number 3, slow to anger. First is, we have to quick to listen, slow to speak. Speak and slow to anger. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Hold on to your temper pag nagagalit ka. Pero alam niyo po, hindi naman masama, hindi naman pinagbawal ng magalit. Kaya sa Bible, meron tayong tinatawag na rightful anger. Sabi natin, rightful anger. Makatulirang pagkagalit. Okay? So, unang-una ay yung pagkagalit mo sa kasalanan. Dapat galit ka dyan. Kaya nga tinuturing natin kaaway ang kasalanan. Diyan mo ibuhos ang galit mo sa kasalanan. Kasi kapag hindi mo kinagagalitan, kinawiwilihan mo. Dalawang bagay lang, di ba? Kung hindi mo kagalit, kabati, kaibigan. Ha? Kaya nga sabi ng James chapter 4 verse 4, ano sabi ng James 4:4? Meron ka ba dyan? May verse ulit. James chapter 4 verse 4. Ang sabi doon, sa English version, kung di ako nagkakamali, don't you know that friendship with the world is enemies of God or enmity before God? Meron ba yan? Okay, so James chapter 4 verse 4. Yung po nakalagay. Tama ba? Ayan. Yan. You adulterous people, adulterous. Huh? Don't you know that friendship with the world means enmity against God? See? Kaya huwag tayong gusto natin makipagkaibigan tayo sa libutan. Ibig sabihin, kahit na kasalanan, kahit na mali. Dapat kagalit mo yan. Hindi mo kaibigan ang kasalanan. Kapag kasalanan, kagalit. So, ibig sabihin, there is a rightful anger. Merong makatuwirang pagkagalit. Hindi mo masamang magalit kahit ang Panginoong Isus nagalit siya, di ba? Kanino? Doon sa mga nagbebenta doon sa templo, mga nangangalakal. Okay? Kaya mahalaga po yan na tayo ay slow to anger sa pamamagitan ng pagkilatis. Sa tayo dapat magalit. Kung kinakailangan ibuhos mong galit, walang iba kundi doon sa kasalanan. Ephesians 2:26, be angry and do not sin. Pwede kang magalit na hindi ka naman nagkakasala. Di ba? Hindi yung konting bagay lang, nakapagmura ka na kaagad. Konting meron nang nangyari, umalaga pa kaagad ng mga pogi, kutsinta, at saka mga anak. Itong walo talaga, oh. Ayan. Mga lumalaga pa. Mga anak ng 7-8. Anak ka talaga ng 7-8. Ayan. Mga poto kutsinta. Ayan. Malaga pa. So, be angry and do not sin. Ephesians 2:26. Okay? Psalms chapter 4 verse 4, the psalmist says, yet that love the Lord and hate evil or hate sin. Okay, magalit tayo sa kasalanan. Okay? So, yun ang tinatawag na rightful anger. And lastly, discourages sinful anger. Ha? Iwasan natin yung makasalanang pagkagalit. Yung sumisira ng buhay ng tao. For such sinful anger is, number 1, unspiritual, and number 2, unproductive. Hindi magbubunga ng maganda yan. Sabi sa verse 15 ng James chapter 1, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Amen. Kaya nga, dito ay
sa ating pinag-usapan, if you want to please God, you need to be quick to listen, or meaning a ready and interested learner about the Word of God, slow to speak and slow to anger. Tayo lahat ay tumayo. Let's pray. Kapatid, kung tunay na born again ka na, Christian, born again Christian, this is how we live our lives. This is our application. You need to please God into your life. If God is not pleased into your life, hindi siya natutuwa, hindi siya nasisiya, kabaliktaran ang pwedeng mangyari. Kung hindi natutuwa, nagagalit. Isipin natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ang natututunan mo? Sa kapupunta-punta mo sa church? Ano na ang nadagdag sa iyo? Sabi ng pinag-aralan natin, study to show themselves a workman that is approved unto God, rightly dividing the word of truth. Hindi mo kinahihiya na ikaw ay born again Christian. Hindi mo kinahihiya na ikaw ay mag-aaral ng salita ng Diyos. For by God's word of truth, salvation comes to us. Kaya tayo naligtas. Because the word of truth nagbigay sa atin ng katotohanan kung paano tayo namumuhay. Dito tayo nililinis, kaya tayo ay may inaasahang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, because of God's word that has to be studied, that has to be learned and live into our lives that can please God. Amen? Kahit may manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli na sa oras ito aming naunawaan namin na sa aming pamumuhay bilang Kristiyano ay nararapat na bigyan ka namin ng kapurihan, ng kasiyahan, na kami ng mga pinili mo upang bigyan mo ng buhay na walang hanggan ay nararapat na makita ng buhay na aayon sa iyong dakilang kalooban. Panginoon, dalangin po namin na kami nga po ay patuloy na gabayan mo sa pamamagitan na yung mga salita. Bigyan po ang bawat isa sa amin ng patuloy na pagnanais, paghahangad, na makilala ka pa ng lubos sa aming buhay sa pamamagitan ng pag-alam namin, pag-unawa, pag-aaral ng iyong dakilang salita sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salitang ito na aming napag-aralan at tuloy namin nais ipamuhay sa araw-araw. Maraming mong lahat at tangi ikaw lamang nais namin bigyan ng paluwalhatian. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po at God bless you.